kaligtasan mo sa Alerto 24. Dead on the spot ang tatlong magkakamag-anak na batang sakay ng sumalpok na SUV sa Skyway pasado alas 2 kanina. Sugatan naman ang 5 pang sakay. Si Rauna Crisostomo, naka-Alerto 24. Inabutan ng GMA News habang binubuhat ang wasak na Toyota Fortuner na ito sa Skyway sa bahagi ng Parañaque kanina. Ayon kay Edna Pumuseno ng Skyway Toll Plaza, sa elevated na bahagi nito ng Skyway sumalpok ang sasakyan matapos mawala ng kontrol. Sa lakas ng impact, tumilapon ang tatlong batang sakay ng Fortuner. Sa tindi ng pinsalang kanilang tinamo, dead on the spot ang magkakamag-anak na sina Sherin Joy Rondon, Shelly Maraquin at Dari Lopez. Posibleng hindi raw naka-seatbelt ang mga bata. Apparently, mabilis din ang takbo or maaring naghaharutan yung mga batang sakay. Kaya siguro nalito yung babaeng driver at pagkabig siguro kaya umikot na yung sasakyan niya. Bagamat sugatan, buhay naman ang driver ng sasakyan na si Marilyn Raquin. Kasalukuyan siyang ginagamot sa Parañaque Doctors Hospital. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang naturang insidente. Rauna Crisostomo, naka-Alerto 24. Bago po mag-alas 6 ngayong gabi, pumanaw na rin po ang driver ng sinawing palad na Fortuner na si Marilyn Raquin. Patay naman ang isang rider ng motorsiklong sumalpok sa taxi. Lumalabas sa investigasyon na may pagkukulang ang taxi driver. Si Dano Tingkuko, naka-Alerto 24. Dead on the spot sa kaba ng Sevierville Avenue, Barangay Sevierville, Quezon City ang lalaking ito ng aming datnan pasado alas 4 na madaling araw. Sakay ng kanyang motorsiklo ang biktimang si Ronaldo Orticio. Binanggaw man na nito ang isang taxi malapit sa gate ng Sevierville 2 Subdivision. Sa tindi ng salpukan, nawasak ang kanang bahagi ng nabangga nitong taxi. Sinuwerteng nakaligtas ang driver naman ng taxi na si Sinporoso Gahol dahil sa airbag. Sinalubong niya talaga. Ano, mabilis? Nakasignal ka ba nung hindi ko wala? Oo. Nakasignal lang matamlayan. Ginusinahan mo ba? Hindi. Bakit hindi? Ano naman ako, matagal ako, malayo pa ako, nakasignal na sobra talaga niyang bilis talaga. Umilag ka man lang ba? Inilag mo man lang ba yung sasakyan para hindi ka tamaan? Malayo pa lang, di ba? Mabilis na, di ba? Nakailag ka man lang ba? Sa pauna investigasyon ng QCPD Traffic Sector 3, hindi sapat ang pag-signal ni Gahol mula sa malayo para maiwasan sanang aksidente. Pati pagtumbok ng taxi sa exit gate ng subdivision na silip sa investigasyon. Kung nagkataon kasi, posibleng naging sanhi ito ng isa pang aksidente. Maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide si Gahol. Patuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Dano Tingkuko, naka-Alerto 24. Napasugod sina Senadora Jambi Madrigal at Nicanor Perlas kahapon sa Inares Gym sa Antipolo, kung saan inilagak ang mga PCOS machine na unang itinago ng isang Smartmatic technician sa kanyang bahay. Nakatutok si Rida Reyes. Hiyawan at palakpakan ang sumalubong kina Senador Jambi Madrigal at Nicanor Perlas sa kanilang pagbisita sa Inares Center sa Antipolo. Dito inilipat ang 60 PCOS machines na natagpuan sa bahay ng isang Smartmatic technician noong Huwebes. Kami nagugulat na meron 64 PCOS machines na hindi naman kiniklaim ng COMELEC na mukha itong makina na ginamit para mag-transmit ng peking boto. Itong automation daw ay mabilisan mabilang ang boto. Ang nangyari, hindi mabilisan mabilang ang boto, mabilisan ng daya. Kasi sa akin, ang pinaka-importante sa higit sa lahat, beyond our candidacy, any party, ay yung integrity ng ating election process. Pag na-compromise to, we don't have a democracy. We have a coup d'etat, a civilian-led coup d'etat, kasi our votes are stolen. Pero biglo silang mabusisi ang mga PCOS machine dahil tanging ang COMELEC lamang daw ang may kapangyarihang magbukas ng mga ito. Naroon din si incumbent Antipolo 2nd District Representative Angelito Gatlabayan, kasama ang kanyang mga taga-suporta na nagre-reklamo rin sa umano'y maanumalyang pagtatago ng mga PCOS machine. Nauna nang sinabi ni Smartmatic technician Felipe De Leon na nagmagandang loob lang siyang itago ang mga PCOS machine sa kanyang bahay matapos ang eleksyon nitong Lunes. Wala rin daw nakikitang irregularidad dito ang COMELEC. Rida Reyes, nakatutok, 24 oras.
June 4 ang target ng Kongreso na makapagproklama ng susunod na presidente at vice-presidente. Ayon kay House Speaker Prospero Nograles, mga kapuso, hindi po biro maging pangulo ng bansa. Alamin natin ang magiging trabaho ng isang pangulo, pati na rin ng vice-presidente. Sa pagtutok na ito ni Marizo Mali. Kung nasan si Batman, nandun si Robin. Kung may mainit na kape, dapat may tinapay. At syempre kapag may presidente, tiyak may vice-presidente. Sila ang pinakamakapangyarihang pares ng ating gobyerno. Bakit? Kapag ikay naging pangulo, ikaw ang magpapanukala ng national budget sa Kongreso. Susuriin ito ng Kongreso, pero ang pangulo pa rin ang mag-aaproba nito. Pangulo rin ang magtatalaga ng mga hukom at mga miyembro ng gabinete. Nasa pangulo rin ang kapangyarihan na magbigay ng kapatawaran at magpalaya sa mga bilanggo. Pwede rin gumawa ng mga batas sa isang presidente, pero di gaya ng Kongreso, hindi na ito kailangang paaprubahan sa mga kongresista. Ang Pangulo rin ang Commander-in-Chief ng buong sandatahang lakas ng Pilipinas.